guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog. And kumusta po kayong lahat guys, sa mga kababayan ko dyan, lalo po sa mga Bisaya, mga Bisdak. Kumusta po kayo sa mga katrabaho ko dati dyan sa Cebu? So kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana nakaraos kayo sa kunting kahirapan o masaklap na kahirapan dyan sa Pilipinas. Kasi pag-aalam ko, mas lalo pang nagmamahal nagmamahal yung mga presyo dyan sa mga basic needs, lalong-lalo na sa bigas. So sana po ay nakakaraos po ang lahat. So before guys, bago pa natin impisahan yung i-share ko po sa inyo ngayon. So sa mga baguhan po at saka hindi pa po nakasubscribe ng ating YouTube channel, pag-subscribe po at pag-click na rin po ng bell button, pag-share din po para ma-notify kayo sa gagawin pa nating mga videos at mga vlog na i-upload. So salamat mga guys, sa mga sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko. Thank you po sa inyong suporta. So ngayon guys, parang iba po yung boses natin kasi po may kunti tayong karamdaman, pero okay naman kasi yung gamot nila dito is super effective. Yung powder, mo lang sa tubig, lagyan mo lang sa ito tayo guys, kasi guys share po natin ngayon is yung ibahan ng trabaho namin dito. Siyang na nakapunta dito sa ibang company, sabihin natin translate. So nakausap ko siya kung paano ba yung tipunin nila doon. Hindi ko lang na-video yun kasi sobrang maraming tao, saka yung panahon noon, parang maliwalas yung panahon. At saka medyo may kunting ulan. Saka doon naman sa loob wala nang space. So hindi naman natin siya pwedeng anyahan na tayo parang rin, kunting respeto na rin sa kanya. So yun, tinatanong ko lang siya kung yung doon, mga patakaran nila doon at saka yung pagdidibon. So iba-ibang talaga guys dito. At saka yung sahod na rin, natanong ko na rin sa kanya. At saka yung ilan bang porsyento yung ibang lahi at saka Pilipino na nag-work doon sa kanilang sa kanilang company. So naitanong ko rin yan sa kanya. So marami siyang guys, marami siyang nasabi sa akin. So malaki talagang kaibahan guys. Yun na umpisahan natin. So doon sa guys, sa pagdidibon guys. So ang kaibahan po doon sa amin dito guys sa Caro, kung mai-compare natin sa kanila is kami, yung pagdidibon namin is nasa kami, nasa conveyor kami na tumatakbo na conveyor. So doon namin idibon yung mga karne, yung mga primals. So sa kanila naman iba guys, medyo mahirap, pero sa kasanayan na rin yan siguro. Kung masanay ka rin kung ganyan ang ginagawa mo, so depende na rin yan. So sa kanila kasi iba yung nila, yung ididibon nila is nakahang, pero tumatakbo pa rin yan, may conveyor pero nakahang siya. Kumbaga sa amin nakalapag sa conveyor na doon mismo ididibon. Pero sa sa speed, medyo yung mabilis yung sa amin compare sa kanila. At saka sa rin, sa katay rin, mas marami yung yung sa amin compare sa kanila. So yun ang mga comparison guys. So natanong ko rin sa kanya, mahirap siguro pag pag nakasabit compare sa nakalatag lang, di ba? Kung isipin natin, lalo na kung baguhan po tayo. Kung hindi po tayo
matagal nagtatrabaho sa butcher, mahirap yan. So, pwede na lang kung ano, kung baka talaga. Kung baka kasi, ano lang yan, nakatuntun lang yan, nakasabit naman, pero nakatuntun lang. Hindi tumatakbo. Pero sa kanila guys, tumatakbo. So, medyo mahirap yun. Diba? And then, natanong ko rin sa kanya yung ano, ilan na bang Pilipino yung nasa kampanya nila, yung trabaho doon sa butchery or sa slaughtery. So, sabi niya guys, 70% yun ang sabi niya na mga Pilipino na nandoon na raw. So, meaning to say, marami na talagang Pilipino sa kanila compare sa ibang lahi. So, talaga si Yuki uma-adapt na sa mga Pilipino. Siguro nakitaan nila ng potensyal yung mga Pilipino na talaga sa pagbubutcher sa magaling talaga, saka mabait. Siguro lahat ng kailangan nila or gusto nila, so nakikita nila sa mga Pilipino, pati na sa pag-uugali. Kasi kami dito mga Pilipino guys, kahit anong nila guys, iutos guys, susundin namin guys. Pwera na lang guys kung hindi namin makaya, pero talagang susubukan namin. Kung hindi naman makaya, yun na makikita naman nila, so talagang ialis ka. Pero pag kaya namin guys, talagang tatrabuhin namin yan guys. Kahit isang balde pang pawis yung guys, tumutulo sa aming mga katawan, ulo hanggang kahit yung brief namin, pati brief basa na, kakayanin pa rin namin guys. So siguro yun ang nakita ng yung mga supervisor at saka manager. And then hindi kami mareklamo, yung mga Pilipino guys, hindi kami mareklamo dito compare sa ibang lahi na mareklamo sila. So malaking bagay yan guys. So talagang hardworking tayong mga Pilipino guys. So for that guys, very good. So yung mga Pilipino talaga guys is very good pagdating po sa trabaho guys. Talagang masipag kami dito guys. Yun ang guys, yun ang kaibahan guys. At saka doon naman guys sa party ng guys, sahuran. So mayroong diferensya din. Kasi sa kanila yung sahod nila is kasi nagbago kasi yung sahod nung may increase kami. So doon din yung increase nila medyo mataas compare sa amin. Pero naman pagdating po sa sa incentives, medyo mas maganda yung sa amin. Kasi incentives namin per week ganyan kalaki compare sa kanila, medyo maliit lang sa kanila. So doon kami bumawi guys. So matotal guys, mas kami, mas medyo malaki yung namin, yung kinikita namin compare sa kanila, kasi nga doon sa sa incentives na makukuha namin per week. So malaking bagay po yun guys, nakatulong po. Kasi 90 pounds yung namin, yung incentives namin per week. So yun guys. So yun. At saka marami pa siya kwento guys, nakalimutan ko lang yung iba guys. Pero yung pinaka importante talaga guys, kasi yun ang iba-vlog ko. So yun sa trabaho. So yun balikan natin yung naka-convert din sa kanila pero nakasabit, tumatakbo din. Mahirap mahirap talaga kasi nga kami ngayon nahirapan kami sa nakalapag lang sa lalo na po yung nakahang at saka nakatakbo pa. So mahirap siya mahirap siya idibon. Pwede na lang kung sanay na sila, siguro sanay na rin sila sa ginagawa nila. Pero kami, kung doon kami sa nakasabit na tumatakbo pa, talagang mag-adjust kami, mahirapan kami. At sila siguro rin kung doon kung sa aming pwesto sila mahirapan din sila kasi mag-adjust pa din sila. Pero sa takbo guys, mas mabilis pa rin kami guys sa takbo sa speed. Sa takbo ng kung paano yung karne na ilapag o saka nakahang sa conveyor, yung speed, mas mabilis yung namin. Saka mas marami yung namin, yung katay namin. So guys, pasensya na, medyo iba yung boses ko, kaya nga nasabi ko sa inyo na may kunti tayong karamdaman. Pero okay lang kasi yung nila dito is mabisa yung mga gamot na dito. Daling nakapag yung sipon ko nag-iba ng kulay, parang sticky na, parang okay na siya. So guys, thank you for watching this video guys. Sana guys nakapagbigay ako ng sa inyo guys.
kunting aral at saka kaalaman, lalong-lalo na po sa papunta pa dito sa sa bansang UK. Saka yung nagtatanong sa akin, yung paano yung deboning at saka yung ah, training area. So yun, nasabi ko na sa ko sa vlog ko dati. So yun guys, so yung magtatanong pa, gusto magtatanong, sige lang guys, mag-comment lang kayo sa comment section below in my vlog. So, sasagutin po natin yan guys. At saka nung nagtatanong ng ng hiring pa po dito sa UK, sa mga butchers. Lagi po guys, may hiring guys, kasi hindi lang naman po isang company dito yung yung factory dito sa butcher. So maraming company guys. Meron ngang malapit doon sa Manchester, sa London. Meron din dito, meron sa sa iba't ibang guys, yung provinces dito meron guys. Marami talagang hiring guys. Guys, maraming na-deploy dyan guys, yung agency namin si FMW. Maraming hawak yan na guys, agency. Baka guys, sa butcher dito sa sa UK na company, parang 5 or 6 yung hawak nila na company. So maganda po doon kayo magpasa ng ng resume or CV ninyo guys, at saka yung video. Kasi marami silang hawak na dito guys, company sa bansang UK. Sila po yung siguro sila po yung pinakamalaking dito. May pinakamaraming hawak na na company. So sa page nila guys, halos every week or sa isang week may dalawang dalawang business na deployment sa mga sa mga butchers dito sa bansang UK na dinideploy nila sa iba't ibang company. And then sa company naman namin guys, still hiring po siya, pero dito sa sa Malton, I'm not sure kung ngayon magdi-deploy ba, pero sa guys, sa Ireland doon sa Cookstown, so may deploy po doon, may medical na po, nagpa-process na po. So may parating po na deployment doon sa sa Cookstown. Po yan, kaaraw pa rin po yan. So yun guys. So thank you for watching this video guys. Sana sa sunod nating pag-video vlog, panoorin niyo pa rin. So, this video guys, thank you.